Tumigil ka dyan! Tumigil ka dyan. Tumigil. Huwag tumakbo. Tigil. Huwag tumakbo. Ano ang lugar na ito? Ang selyong jade ng imperyo? Ang korona ng phoenix ni Emperatrice Wu? Ito ang mga kayamanan ng Emperatrice. Paano napunta ang mga ito rito? Emperador Qin? Emperatrice Wu? At ang Diyos ng Kayamanan, ang Grand Master ng Taoismo? Ang taong kayang paluhurin ang mga emperador at general na magpaligsahan sa pagluhod sa kanya. Anong uri ng dakilang tao ang nakalibing? Sa kailaliman ng libingang ito? Jacinto, hindi ka makakatakas. Tapos na ang swerte ng pamilya Montemayor. Pumunta ka sa impyerno. Sino mang pumasok sa imperial na libingan, mamamatay! Hindi. Bumaba na ang immortal. Ginising mo ako mula sa aking walang hanggang kapahingahan. Anong pagkakasala ang iyong nagawa? Ginising mo ako mula sa aking walang hanggang kapahingahan. Anong kasalanan ang nagawa mo? Mapangahas na mortal. Dumating ang aking Panginoon para sa Nirvana. Paano kang nangahas na pumasok? Ang aking Panginoon ay nagising ng maaga ng kalahating siklo. Magdaranas ka ng 5 sakuna at 3 kakulangan at ang iyong pamilya ay mawawasak. Hindi po ganoon, mahal na diwata. Tumakas ako sa mga kaaway. Walang labasan. Kailangan kong humingi ng tulong. Tatanggapin ko ang lahat ng kasalanan. Huwag mo lang sakta ng aking pamilya. Well, hindi mo naman intensyong manghimasok, ngunit tinulungan mo akong malampasan ang aking pagsubok at makamit ang Heavenly Heart. Bibigyan kita ng isang kahilingan. Panginoon, bakit? Wala akong ibang hiling. Ngunit hiling ko lang na pagpalain mo ang aking pamilya upang umunlad. Kami ay magiging walang hanggang lingkod mo. Kung gayon, ipagkakaloob ko sa iyo ang kapalarang ito. Ang marka ng pagkaalipin ay lilitaw sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Kung sisirain mo ang kontrata, mawawala sa iyo ang lahat ng ibinigay ko. Magdaranas ng banal na parusa at ang iyong pamilya ay mapapawi. Makatitiyak kayo, Panginoon. Hindi ka namin kailanman ipagkakanulo. Kunin mo ang selyo ng Suzaku. Maaari nitong baguhin ang iyong kapalaran at ang espada ng Phoenix upang patayin ang masasamang espiritu. Poprotektahan nila ang iyong pamilya sa loob ng 60 taon. Tandaan, walang sino mang hindi autorisado ang maaaring humawak ng selyo o sila ay tatamaan ng kulog ng dugo at apoy ng Phoenix. Salamat, Panginoon. Umalis ka na. Kailangan kong matulog sa panahon ng Nirvana. Kapag naisuot ko na ang aking balute, pupunta ako sa inyong pamilya. Kung gayon, ang inyong pamilya ay magiging ganap at ihip ang 1,000 taong hangin.
Ama, bakit ka laging nakatingin sa hilaga? Kapag dumating ang siklo ng Jazzy, bumaba ang immortal. Anong nangyayari? Muling nabuhay ba ang matanda? Sa wakas narito. Bumangon na ang immortal mula sa abo. Papaangat ang pamilya natin. Itinatag ng immortal ang pamilya natin. Kapag dumating siya, kailangan nating kilalanin siya bilang Panginoon para umunlad tayo sa libu-libong taon. Tandaan, mapapahamak ang sinumang sumuway. Panginoon, Pinabati po kita, Panginoon. Gising na kayo lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng buhay. May ugnayan pa rin ako sa pamilyang ito. Sumunod kayo sa akin pababa ng bundok. Gamitin ang inyong kapangyarihan sa mundo ng mga tao para protektahan ang pamilya. Naunawaan po. Jack, bago mamatay si Lolo, sabi niya dapat tayong sumamba sa isang immortal bilang Panginoon. Sa tingin mo ba totoo ito? Kalokohan lang yon. Dahil may sakit siya. Sa tingin ko, peke rin iyon. Ang ating kaunlaran ay mula sa ating sariling pagsisikap, hindi sa biyaya ng mga diwata. Vigo, oras na para pahingain ng payapa si Itay at ipahayag ang bagong pinuno at ipasa ang selyo ng pamilya. Tigil. Idiniin ni Itay na kung walang pahintulot ng mga ninuno, hindi mo maaaring hawakan ang selyo. Nakalimutan mo? Tungkol naman sa paglilibing, kailangan nating maghintay sa pagdating ng mga immortal bago natin siya ilibing. Hintay lang. Vigo, hindi ka naman talaga naniniwala sa kalokohang iyan, hindi ba? Ang pagkilala sa ating Panginoon ay may kinalaman sa kinabukasan ng pamilya natin sa libong taon. Hindi natin ito dapat baliwalain. Vigo, sa tingin ko talagang nalilito ka. Nakamit natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, hindi sa mga immortal. Sino ito? Dahil nakikita mo ako, bakit hindi ka lumuhod? Sino ka? Anong tapang mong pumasok sa libingan ng aming mga ninuno? Kakaiba, tumigil ang ulan nang siya ay dumating. Binibini, ito ang libingan ng aming mga ninuno. Bawal ang mga dayuhan, pakiusap. Umalis na kayo.
Narito ako para tuparin ang pangako na ginawa ko kay Jacinto 60 taon na ang nakalipas. Kukunin ko ang inyong pamilya Montemayor bilang aking mga lingkod. Mga lingkod. Binibini, ikaw ba ang immortal na binanggit ng aking ama? Nakakatawa. Isang tabi muna kung totoo ang mga kwento ni Ama tungkol sa immortal. Tingnan niyo siya, 20 anyos pa lang siya. Paano siya magiging isang dakilang immortal? Oo, isa lang siyang batang babae. Gumagawa ng gulo sa libingan ng aming mga ninuno. Hindi ka ba natatakot na bugbugin ka namin hanggang mamatay? Paanong wala kang galang sa aking Panginoon? Rupert, anong nangyari? Anong nangyayari? Noon, kung hindi nakiusap si Jacinto sa aking Panginoon, nakunin kayo bilang mga lingkod, mga refugee lang kayo. Paano ninyo ito nakamit? Katawa-tawa, umangat ang aming pamilya sa 60 taon para maging ang nangungunang pamilya sa lungsod ng Jay. Dahil sa aming talento at pagsisikap, anong kinalaman niya doon? Ikaw, 60 taon na ang nakalipas. Nakita ko na si Jacinto ay may talento, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang mga inapo ay magiging mga hangal na matigas ang ulo. Alam mo ba ang halaga ng pagsira sa isang panata? Anong nangyayari? Bakit di ako makagalaw? Buwisit, anong daya ginamit ng mangkukulam? Ito ang kapangyarihan ng diwata. Siya nga talaga ang hinahanap natin. Mahal na diwata, ang aming pamilya ay walang muwang mangyaring huminahon. Ngayon ikaw ang namamahala. Sa iyo makakaligtas ang pamilya ng ilang taon pa. Vigo, naniniwala ka talaga sa kanya? Nakita mo ang kanyang kakayahan, pero hindi ka ba naniniwala sa sinabi ni Itay? Hinding-hindi. Sa tingin mo makakalusot ka sa ilang salita? Wala. Hindi hanggat di sinasabi sa akin ni Itay mismo. Dahil hindi kayo naniniwala sa akin? Pababayaan kong si Jacinto mismo ang magsalita. Baliw ka ba papagsalitay ng patay kong Itay? Jacinto, ikaw na ang magsabi sa kanila. Anong nangyayari? Mga tanga. Luhod. Naguutos ka ng buhay at kamatayan sa gusto mo? Lahat kayo lumuhod agad? Mga hangal, makinig kayo. 60 taon na ang nakalipas, hinanap ko ang immortal para iligtas ang ating pamilya at kaya tayo narito sa araw na ito. Paano kayo nangahas maghimagsik laban sa inyong Panginoon? Gusto mo bang mamatay akong nagsisisi? Nagkamali kami. Mula ngayon, magiging tapat ang pamilya natin sa Panginoon namin. Mamahinga ka ng payapa. Jack? Si Itay ba talaga yon ang nagsalita? Ito ba ay mahika ng diwata? Anong kalokohan na mahika ng diwata? Batang babae? Akala mo kaya mong kontrolin ang negosyo ng pamilya natin? Nagloloka ka. Jack! Kinumpirma mismo ni Itay. Hindi ka ba naniniwala? Vigo, ikaw ba at itong sinungaling ay magkasabwat? Anong ibig mong sabihin, Jack? Ang daya ng di umano'y immortal, lahat ng props na inihanda nila para agawin at hatiin ang ating ari-arian. Ano? Nakuha ko na. Kaya pala hindi mo ako pinahawakan sa seal. Kaya pala magkasabwat kayo. Grace, kailangan mong asikasuhin ito. Vigo, magpaliwanag ka ng malinaw o hindi ko ito palalampasin. Bulag ka sa harap ng tunay na immortal. Pababayaan mo bang ang ating pamilya ay mawalan ng 1,000 taong yaman? Vigo, lantad na ang iyong ambisyon. Mula ngayon, ako na ang mamumuno sa libing. Itaas ang kamay kung sang-ayon.
Sang-ayon ako. Sang-ayon din ako. Ikaw, Lahat makinig, dumating na ang mapalad na oras, ilibing na agad ang matanda. Haharapin natin ang dalawang ito kapag nakumpirma na ang bagong pinuno at naipasa na ang seal para sa paghalili. Sang-ayon ako kay second brother. Magsimula na tayo. ikaw, Ang kabaong na ito, hindi maaring ilibing ngayon. Anong sinabi mo? Si Jacinto ay lingkod ng aking Panginoon at pinagpala ng aking Panginoon. Kung walang pahintulot ng aking Panginoon, hindi siya maaaring mailibing. Ngayon, hindi niya naturuan ng mabuti ang kanyang mga inapo, ang isang makasalanang alipin ay hindi karapat-dapat sa libing. Nagpapanggap ka pa rin. Sige, sabi mo hindi namin siya maililibing? Ililibing ko siya para ipakita sa inyo. Ang sapilitang paglilibing ng kabaong ay paghihimagsik. Ang mga tagabuhat ay biglang mamamatay. Narinig ninyo lahat iyan. Isang babae lang ang ayaw kaming mailibing. Pagkatapos mailibing ang aking ama, makikipag-areglo ako sa inyong mga sinungaling. Sige, simulan. Anong nangyayari? Nagbabago ang panahon. papalapit ang bagyo. Hindi pa oras. Jack, Rupert, pinipigilan kayo ng langit. Humingi kayo ng tawad sa mga immortal ngayon. May oras pa. Panahon lang iyan. Anong problema? Lahat buhatin ninyo. Anong nangyayari? Kung mag-aatubili kayo, huwag ninyong sisihin ako sa batas ng pamilya. Pangalawang Ginoo, biglang tumimbang ng 1,000 kilo ang kabaong. Hindi namin ito mabuhat. Puta, wala kayong kwenta. Ako na ang bahala. Buti na lang si Rupert ay nagsanay sa martial arts na may kakayahang makipaglaban sa mga tigre at leopardo. Ngayon ay nagamit. Hindi ba ninyo sinabi na hindi namin ito maigalaw? Paano ninyo ito ipapaliwanag ngayon? Madali. Sinabi ko na hindi ninyo ito maigalaw. At seryoso ako. Rupert, ayos ka lang ba? Gaya ng sinabi ng babaeng iyon, namatay agad ang mga tagabuhat. Paano nangyari ito? Totoo ba ang mga karma na iyon? Binalaan na kayo ng aking dakilang Panginoon. Tumahimik ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang nangyayari. Vigo, talagang ginawa mo ang lahat para lokohin kami, hindi ba? Pinakialaman mo talaga ang lubid. Jack, huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Ikaw at Rupert ang naghanda ng mga lubid. Paano ko naman pinakialaman? Bukod dito, binalaan niya na hindi dapat galawin ang kabaong. Iginiit mo at iyon ang nagdulot ng kapahamakan sa pamilya. Tama na, akala mo ba natatakot ako? Hindi ako naniniwala. Ang pamilya Montemayor hindi man lang mailibing ang kabaong. Magtawag pa ng maraming tao? Makinig kayo sa utos ko, iangat ito. Nakabaon na ang kabaong, wala nang masasabi pa. Sumasalungat ka sa kalooban ng langit. Darating ang kapahamakan. Kaunting oras na lang ang natitira sa inyong pamilya. Nagpapanggap ka pa. Gusto kong makita kung anong kapahamakan ang darating sa aking pamilya. Bakit ang daming uwak? Bakit napakaraming uwak? Naku, malas ito. Baka nagalit tayo sa langit. Panginoon, patawarin mo po kami. Nabulag kami. Patawarin mo ang aming pamilya. Alang-alang sa aking ama. Handa kaming magbayad ng anumang halaga.
Sige, para sa 60 taong tapat na debosyon ni Jacinto, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Bago maubos ang insenso na ito, ibalik ng buo ang selyo ng Suzaku at maiiwasan ninyo ang pagkalipol. Kung hindi, ang hinanakit at mga multo ay manununtok sa inyo. Walang makakapagligtas sa inyo. Ang kapalaran at mga nakatakdang oportunidad ng aming pamilya ay mawawala kasama nito. Ngunit mas mabuti pa iyon kaysa ang buo naming pamilya ay mapuksa. Salamat po sa inyong awa. Vigo, ano ang ginagawa mo? Huwag mo nang isiping kunin ang selyo. Ano ang gusto mong gawin? Handang-handa ka bang makita tayong mapahamak? Ikaw ang sumisira sa amin. Inaamin ko na may kakayahan ka, ngunit iyon lang, ninanais mo ang aming selyo, managinip ka. Mga mandirigma. Oo. Bigo, bibigyan kita ng pagkakataon na magsisi. Kung susundin mo ang babaeng iyon upang saktan ang ating pamilya, huwag mo akong sisihin kung ako ay magiging bastos. Ikaw, kailan ka magigising? Sinasabi mo na ang selyo ay kayamanan ng pamilya mo? O ano, pinili nito ang lolo ko 60 taon na ang nakaraan at pinagpala kami mula noon. Biro lang. Ang tatay mo ay nakatakdang maging malungkot at lumpo. Kung hindi naawa ang Panginoon sa kanya, hindi sana niya nabago ang kanyang kapalaran. Anong sinabi mo? At ang panganay mong anak ay nakatakdang magutom sa lansangan, pinigilan ng selyo ang Diyos ng kahirapan, para kayo'y yumaman. Ang pangalawang kuya mo ay nakatakdang mamatay ng bata sa 40, ngunit pinagpala siya ng selyo, dapat sana siya ay namatay ngayon. Tungkol naman sa'yo, ipinanganak na mahina, kung wala ang paghuhugas ng buto ng selyo, ikaw ay nakaratay at mamatay ng bata, pabayaan pa ang makamit ang rurok ng martial arts. Buwisit. Ipinanganak akong malakas, paano ako magiging mahina? At malusog ako, paano ako mamamatay ng maaga? Meron ka pang kalahating sandali. Tigilan mo na ang kalokohan. Ngayon, hinding-hindi kita hahayaang pumalit. Kita ninyong lahat, ang sinungaling na ito ay nakikipagsabwatan kay Vigo, ginugulo ang libing, nagwawala sa pagsasalita, at sinusubukan tayong gawing alipin. Ngayon, ipapatupad ko ang batas ng pamilya at parurusahan ng dalawang ito. Jack, anong ginagawa mo? Vigo, ang iyong mga aksyon ngayon ay ginagawa kang di karapat-dapat sa pamilya. Handa akong maging bagong pinuno. At alisin ang mga walang kwenta. Sang-ayon ako. Ako rin. Sang-ayon ako. Hayagang may ibang babae si Vigo, hindi kanya nire-respeto. Kailangan mong magdesisyon ngayon. Vigo, magpaliwanag ka agad o hihiwalayan kita. Ako, loko-loko kayo. Hindi ko pa nakita ang immortal dati. Hindi yan ang iniisip ninyo. Ito ay natatanging marka ng dugo ng pamilya natin. Paano nagkaroon nito ang babae? Ah, ganun. Vigo, hindi siya ang iyong kerida, kundi anak mo sa labas. Anak mo siya sa labas, kaya pala ginagawa mo ang lahat para sa kanya. Gusto mong agawin ang ari-arian natin? Ha? Vigo, bastardo ka. Papatayin kita. Baliw ka, tumigil ka. Sige, Vigo, pinalo mo ako para sa kanya. Pupunitin ko siya sa harap mo. Paano nangahas ang isang hamak na mortal na hawakan ng Panginoon? Hindi ka karapat-dapat. Bruha. Tuturuan kita ng leksyon? Tama na. Ang insenso ay malapit ng maubos at nag-aaway pa kayo. Kung patuloy kayo, mapapahamak ang pamilya. Vigo, hihiwalayan kita bukas. Ang pamilya ko ay lubos na susuporta sa pangalawang anak. Ano? Aba, simula ngayon ako na ang bagong pinuno. Dalhin mo ang listahan ng angkan. Vigo, nakipagsabuatan ka sa isang bastardo.
at pinaalipin mo kami, hindi ka karapat-dapat. Pinalayas ka na. Ginagawa mo ito, hindi ka ba natatakot na mamatay si Itay na may pagsisisi? Dapat siyang mapanatag, ikaw ang tunay na salot ng pamilya natin. Akin ang selyo. Nagbabala ang langit, itigil mo na. Tigil! Masasayang ang karangalan ng pamilya natin. Huwag mo akong takutin. Umunlad ang pamilya natin ng 20 taon ng walang palya. Mula ngayon, sa ilalim ko, tunay na aangat tayo ng 1,000 taon. Sinabi ko na bago maubos ang insenso, ibalik ang selyo. Kung mangahas kang hawakan ito muli, darating ang karma, ang tunay na sakuna. Hindi ito natatapos, di ba? Kapag nakuha ko ang pangunahing selyo, haharapin kita. Ang selyo ay akin. Anong magagawa mo sa akin? Ganoon ba? Kung sino mang hindi autorisado ang humawak nito, sila ay tatamaan ng kulog ng dugo at apoy ng phoenix. Ang paghawak sa selyo ng pamilya ay magdudulot ng kidlat ng dugo at susunugin ang iyong kaluluwa. Jack! Anong nangyari? Tama siya. Binalaan ko kayo. Ang kapangyarihang immortal ay hindi mapapantayan at hindi dapat galitin. Mga hangal, hindi kayo nakinig. Anong banal na kapangyarihan? Mataas ang tuktok ng bundok, maraming puno, normal lang ang kidlat at apoy. Lintik na babae, hindi lang ako nakafocus at hindi nakaiwas. Kung talagang malakas ka, magdala ka ng isa pang kidlat at apoy sa akin. Sige. Tama si Jack, aksidente lang yon. Wala iyang kahulugan. Kung malakas ka raw, bakit nakatayo pa kami rito? Huwag mag-alala, sa loob ng kalahating sandali, darating ang inyong wakas. Kalahating sandali, ibig mong sabihin kalahating oras na lang, pati langit ay hindi kayo matitiis. Anong magagawa mo sa akin? Mga hangal, akala nyo ba makakatakas kayo sa parusa ng langit? Darating ang parusa hanggang kamatayan. Muling tatama iyan sa kalahating sandali at mawawala ang lahat ng karangalan ng inyong pamilya at mamamatay ang bawat inapo. Nagpapakalat ka pa ng kalokohan. Kung hindi ka kayang tapusin ang pangalawang kuya ko, ako na ang magpapahingi sa iyo ng tawad sa mga ninuno. Pumunta ka sa impyerno. Huwag! Impyerno ka. Tigil! Kamay ko. Rupert! Anong nangyayari? Hindi ka ba ipinanganak na malakas? Bakit hindi mo siya mahawakan? Jack, sobrang kakaiba ang babaeng ito. Jack, Rupert, napakaraming kakaibang bagay ngayon. Sumuko na lang tayo. Paano natin ibibigay ang ating malaking negosyo ng pamilya sa bastardo na yon at yuyuko? Pero wala tayong magagawa sa kanya. Sinong nagsabing hindi natin kaya? Wala ba tayong sandata na iyon para sirain siya? Gusto kong makita kung ano itong tinatawag na immortal kapag nasa harap ng sandatang iyon. Jack, ibig mong sabihin ang banal na sandata na sinamba ng ating pamilya sa loob ng 60 taon? Ang espada ng Phoenix? Oo. Narinig ko na kaya nitong pumatay ng mga immortal at demonyo. Ito ang tanging banal na bagay na karapat-dapat sa pangalan. Hindi ba siya nagsabing hindi siya matatalo at may kontrol sa buhay at kamatayan? Tingnan natin kung kaya pa niyang kontrolin ang kanyang kapalaran sa harap ng banal na sandata ng ating pamilya. Sige, kunin ang banal na sandata. Baliw ka ba? Ang banal na espada ay may malaking kapangyarihan. Gagamitin mo ito para saktan ang iyong Panginoon? Sisirain mo ba ang ating huling pagkakataon na mabuhay?
Jack, bakit nanginginig ang espada? Oo. May espiritu ang espada. Nararamdaman nito ang kapangyarihan ng kanyang Panginoon. Jack, Rupert, tumigil na kayo. Buwisit, sigurado, ang banal na espadang ito ay nauuhaw sa dugo. Nakalabas na ang espada, batang babae, kung phoenix ka man o immortal, mapapahamak ka. Talaga? Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Matapang ka pa kahit malapit ka ng mamatay. Rupert, huwag nang mag-aksaya ng salita. Bunot mo na ang espada at patayin siya. Ano ang hinihintay mo? Hugutin ang espada, patayin ang babaeng ito. Hindi, Jack. Kakaiba ang espada ngayon. Hindi ko ito mahugot. Mga hangal na mortal, ang espada ay pag-aari ng aking Panginoon. Paano ito nangahas na bumunot sa harap ng Panginoon nito? Binabalaan kita, tumigil ka na. At ibalik ito. Kung mahugot ang espada kahit kalahating pulgada, lahat ng may apelidong Montemayor, bata man o matanda, lalaki man o babae, Ay mawawalan ng 50 taon ng buhay agad. at mamamatay ng malagim. Hoy, kayong dalawa, narinig ninyo? Tigilan nyo na! Tumahimik ka. Maraming inapo ang aming pamilya. Sa tingin mo ba ay mawawalan kami ng 50 taon dahil lang sa sinabi mo? Kayo apat magkasama, hugutin ang espada at patayin siya. Gusto kong makita kung totoo ba ang tinatawag na karma na yan. Hindi. Lumabas ka. Lumabas. Sabi mo hindi lalabas ang espada. Ano ang masasabi mo ngayon? Rupert, ano pang hinihintay mo? Bunutin mo ang espada at patayin siya. Mamatay. Wak! Paano nangyari? Nakalabas na ang espada, kinakatakutan ng mga Diyos at demonyo. Halos patag na ang bundok pero walang galos ang babaeng ito. Sino siya? Ang pagbunot ng espada ay nagpapaikli ng buhay. Ang pagwawagayway nito ay nagdadala ng kamatayan. Tapos na ang kapalaran ng inyong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Naku, lahat. Bumagsak ang stock market. Wala na ang market value natin. Bumaligtad at lumubog ang barko ng kargamento. Ang ating yaman na daang taon ay nawasak sa isang iglap. Ano? Paano naging posible? Sinuri ko kaninang umaga at maayos naman, bakit biglang bumagsak? Sinuri ko ang barko 2 araw ang nakalipas, lahat ay nasuri. Paano ito nawala ng magdamag? Jack! Bakit? Ang pagtutok ng espadang iyon sa aking Panginoon ay paghihimagsik, pagpukaw ng puot ng langit. Ang inyong mga ninuno sa kabilang buhay. Ay, hindi ba, Pepa? Pagsabog, pati ang mga lapida ng mga ninuno ay sumabog. Kayo mga walang utang na loob na inapo. Sumasalungat kayo sa langit at ipinagkanulo ang inyong mga ninuno. Gagawin ninyong hayop ang ating pamilya sa susunod na buhay. Ano ang nangyayari? Jack? Jack! Ang mukha ko. Jack? Paano ito nangyari? Bakit naging ganito? Imposible! Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa. Sumalungat ka sa langit. Nawalan ka ng 50 taon. Imposible. Maayos ang pangalawang kuya ko. Paano siya nawalan ng 50 taon sa isang iglap? Ikaw, mangkukulam, naglagay ka ng sumpa. Kapag pinatay na kita, babasagin ko ang sumpa mo. Ang binti ko. Rupert, Mula pagkabata, nagsanay ako ng martial arts. Paano mababali ang binti ko sa pagkahulog? Mahigit 9 na po ka na, ang mabali ang binti pagkatapos ng pagkakabuwal ay malakas na buto na. Ngipin ko, buho ko. Mata ko, hindi ako makakita.
lahat ng miyembro ng pamilya, lahat sila ay nawalan ng 50 taon. Ang kahangalan ay totoo. Sinabi ko na sa iyo. Ang dakilang Panginoon ang tunay na immortal na nagpala sa ating pamilya. Pero kayo, wala sa inyo ang nakinig sa akin. Ngayon tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Nasiyahan na ba kayong lahat? Hindi ba sinabi mo na ang buong pamilya mawawalan ng 50 taon? Bakit siya lang? Maayos pa si Vigo? Tapat na kinilala ni Vigo ang Panginoon at inalis siya sa talaangkanan ng pamilya. Pinalayas siya. Ibig sabihin, hindi siya sasailalim sa karma. Totoo talaga. Ganito talaga, lahat ng ito ay sarili nating kasalanan. Jack! Patay na talaga siya. Lahat ng sinabi niya ay natupad. Panginoon, bobo ako. Nalinlang ako ni Jack. Alam kong mali ako. Maawa ka sa akin. Handa akong maglingkod sa iyo tulad ni Vigo. Panginoon, nalinlang kaming lahat, maawa ka sa amin. Vigo, ako ang iyong lehitimong asawa at ang ginang ng pamilya, magmakaawa ka sa Panginoon na kaawaan kami. Oo, Vigo. Ako ang sarili mong kapatid. Isipin mo ang ating mga yumaong magulang, magmakaawa ka sa Panginoon na kaawaan kami. Panginoon, Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Binigyan kita ng pagkakataon, sinayang mo lang. Ang batas ng kalikasan, hindi maiiwasan ng karma. Ang ating pamilya ang may kasalanan nito. Panginoon, wala akong kakayahan. Nabigo akong disiplinahin ang aking mga tao. Nabigo akong disiplinahin ang aking mga tao. Ngayon, dinala ko ang natitira pang mga kasapi ng angkan upang ibalik ang selyo ng Suzaku. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Ang tama at mali, langit ang hahatol. Dahil hindi ka pa pinarusahan ng langit, huwag mong ituring na makasalanan ang iyong sarili. Mula ngayon, ang ugnayan nating Panginoon at alipin sa inyong pamilya ay tapos na. Ang aking Panginoon ay mapagbigay at hindi ako sinisisi sa aking mahinang pamamahala. Ngunit hindi ko makalimutan ang utos ng aking ama, paglilingkuran kita habang buhay upang mabayaran ang pagkakanulo sa iyo. Kahanga-hanga na mayroon kang ganyang hangarin. Kung gayon, maghanda ka ng isang tahimik na patio. Kailangan ko ng pahinga. Salamat Panginoon sa pagbibigay ng pagkakataon sa aming pamilya na magbayad. Nakalulungkot umaasa ang aking ama sa 1,000 taong pagkakataon at ngayon ay nasira na. Ang iyong ama ay may malalim na biyaya. Hanggat kayong mga ina po ay hindi nakakalimot sa kanyang orihinal na layunin at nananatiling matuwid ang inyong mga puso, ang inyong pamilya ay maaari pang makabawi. Ang aking pamilyang Montemayor mula ngayon ay tatandaan ang iyong mga aral. Maaari ka nang umalis. Salamat po, Panginoon. Lumabas ka. Pati po, Panginoon. Pagbati, Panginoon. Panginoon, sinunod namin ang inyong utos na ihanda ang pinakamagandang regalo para sa pamilya Montemayor upang pahabain ang kanilang swerte sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ang pamilya Montemayor ay walang utang na loob at nilabanan kayo, dapat silang mamatay. Yun ang kanilang kapalaran. Panginoon, ngayong tapos na ang inyong mga gawain sa mortal, ano ang susunod ninyong plano? 1,000 taon na ang nakalipas, noong malapit na akong pumasok sa Nirvana. Ipinagkaloob ko ang 5 banal na artifact, ang Azure Dragon, White Tiger, Black Tortoise, Vermilion Bird, at Kilin sa inyong 5 angkan ng silangan, kanluran, timog, hilaga, at gitnang kaharian upang bantayan ang 9 na lalawigan para sa akin. Nalampasan ko ang 5 pagsubok at natapos ang aking pagsasanay. Naghihintay na lamang ako sa pagkakahanay ng 9 na bituin.
upang umakyat sa langit ng mga immortal. Binabati po namin kayo, Panginoon. Panginoon, babalik kami sa aming mga pamilya at sasabihin sa aming mga inapo na ihanda ang mga artifact upang salubungin kayo. Humayo kayo kapag nasa lugar na ang mga artifact, ang inyong 4 na angkan ay magkakaroon ng kumpletong merito. Pagkatapos, maaari kayong umakyat kasama ko sa Ascension Platform. Salamat po, Panginoon. Diyos ko, ito'y buhay ang lolo ko sa tuhod. Panginoon. Tatlong libong taon na ang nakalilipas. Naliwanagan ako ng isang immortal at binigyan ng White Tiger Cauldron. Ang cauldron ay may kapangyarihang maghari, tumutulong sa angkan na umangat sa lahat at pag-isahin ang siyam na estado, kaya umunlad ang pamilya sa libu-libong taon. Ngayon darating ang immortal upang kunin ang White Tiger Cauldron. Kailangan mo siyang batiin ng may galang at ibalik ang artipakto ng walang anumang pagkakamali. Naintindihan ko, ito ang iyong utos. Hindi namin kayang sumuway. Tandaan mong ibalik ito ng may paggalang at huwag mong bastusin ang immortal. Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagpakita. Iyan talaga ang ninuno ng pamilya Irons, isang tao mula 3,000 taon nakalipas bumalik. Napakakaiba nito. At ang sinabi niya tungkol sa mga immortal ay tila sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung totoo man o hindi, malalaman natin pagdating ng immortal. Ayusin mo na. At ikaw, napakagulo ng suot mo. Magbihis ka at batiin ng immortal. Anong kagaguhang immortal? Inanyayahan ako ni Jane sa hapunan, aalis na ako ngayon. Ikaw. Hoy, paslit! Paslit, bumalik ka rito. Ginoo, ayos ka lang ba? Okay lang. Ang ganda ng batang babaeng ito. Baka nandito siya para hanapin ako. Sino ang pumalo sa akin? Naghahalusinate ba ako? Bini-bini, ito ang looban ng aming Irons Mansion. Hindi angko para sa iyo na pumasok nang hindi nagpapaalam. Oo, saan nanggaling ang babaeng ito? Walang modo man lang. Ang mga gwardya sa pintuan patay na lahat. Tumigil ka sa pagsigaw, hindi ka nila maririnig. Pumunta ako para kunin ang White Tiger Cauldron. Ang White Tiger Cauldron? Ano, hindi sinabi sa iyo ng ninuno mo? Paano niya nalaman na kakabalik lang ng ninuno? Maaaring siya ang immortal na binanggit ng ninuno. Mukha siyang ordinaryo, walang aura ng immortal. Malamang hindi. Ang ninuno ko ay, kung tutuusin, isang sikat na emperador sa kasaysayan ng Halin. Pumunta ka sa aming pamilya at hindi mo siya iginagalang. Naglakas loob kang tawagin siya sa pangalan? Ano ang magaling sa isang emperador? Siya ay alipin lang ng aking Panginoon. Ang pagtawag ng aking Panginoon sa kanyang pangalan ay pabor na. Kalokohan? Batang babae, sinasabi mong alipin mo ang ninuno namin. Bakit hindi mo sabihin na ang 5,000 taon ng kultura namin ay nilikha mo rin? Masasabi mo yan. Ikaw. Sandali.
Batang babae, patuloy mong sinasabi na ang ninuno namin ay nagpadala sa iyo para kunin ang White Tiger Cauldron. Mayroon ka bang patunay o ang token? Ang White Tiger Cauldron, ang token na nagpapanatili ng kaunlaran ng aming pamilya sa loob ng libu-libong taon. Ito ay mahalaga. Kung wala kang token, hindi ko maibibigay sa iyo ang White Tiger Cauldron. Kawili-wili, kahit na ang ninuno mo ay tumayo sa harap ko, hindi siya maglalakas loob na hilingin sa akin na patunayan ang aking pagkakakilanlan. Hindi ka ba maglakas loob na patunayan ito o hindi mo lang kaya? Hindi mo man lang maipakita ang token, tiyak na sinungaling ka. Batang babae, kung wala ang token gusto mong linlangin ang aming pamilya ng 1,000 taong pamana, hindi mo kami sineseryoso. Ricardo, tumawag ka sa pulis ngayon din. Ricardo? Itay, Paslit, anong ginagawa mo? Itay, mag-uusap tayo mamaya. Lagi kong natatapos ang mga bagay ng madali. Alam mo ba kung bakit hindi ko magawang perpekto? Dahil ikaw ay isang malaking sagabal. Ito ay, Hindi ako naniniwala na hindi kita kayang harapin. Sino ang pumalo sa akin? Ikaw ay isang napakawalang hiyang paslit. Sinabi ko sa iyo na tawagan ang pulis at arestuhin ang sinungaling na ito pero sa halip, Nanay, ang ganda ng babae. Paano siya magiging sinungaling? Sa tingin ko nagkakamali ka. Hindi sinungaling siya. Kung hindi, paano niya ako napasaya sa unang tingin? tanga! Nandito siya para nakawin ang pamana ng ating pamilya, ang White Tiger Cauldron, at nahuhumaling ka sa kanya. Anong biro ito? Ang White Tiger Cauldron ay ginawa ng aking Panginoon. Paano ito naging pamana ng inyong pamilya? 3,000 taon na ang nakalilipas, naging masama ang White Tiger at nagdulot ng kaguluhan. Nilinis ng aking Panginoon ang White Tiger gamit ang kanyang sariling kakanyahan at pinigilan ito sa cauldron na ginawang artifact ng inyong pamilya ang cauldron. Paano mo nangahas na sabihin na pag-ari mo ito? Oo, saka ipinahiram ito ng aking Panginoon sa inyong ninuno 1,000 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng isang kasunduan. Kapag muling isinilang ang aking Panginoon, kukunin niya ito. Ngayon narito na ang aking Panginoon at hindi niyo pa rin ito ibinalik, sinisira ba ninyo ang kasunduan? Tulog sa maliwalas na araw. taglamig, normal lang ang kulog, huwag kang mag-alala. Masamang espiritu. Masamang espiritu? Panginoon, dapat na itaboy ng inyong cauldron ang masama, kaya bakit may ganoong matinding hinanakit? Anong masamang espiritu? Nag-iimbento ka lang ng kwento para lokohin kami. Ikaw si Jerry Bakal? Ngayon ikaw ang namamahala sa pamilyang Bakal. Opo. Tatanong lang ako sa'yo. Ang cauldron ay tinamaan ng kidlat 100 taon na ang nakalipas. At simula noon, bawat 10 taon, nawawala ng walang bakas ang mga katulong. Oo o hindi. Ang pagtama ng kidlat at ang mga pagkawala ay lihim ng pamilya noon pa man. At ipinagbawal ng bawat Panginoon ang pag-usapan ng mga ito. Paano niya nalaman? Huwag mo na isipin kung paano ko alam, basta't alam mo na nabasag ng kidlat ang selyo, pinakawala ng 1,000 taong sama ng loob ng White Tiger. At bawat 10 taon, nagkatawang tao ito para lumamon ng tao, lumalakas ito. Ngayon ay isa na namang siklong 10 taon. Sa tanghali ang White Tiger ay makakawala at magsisimulang pumatay. Kung ayaw mong dumami ang mga patay, ibigay mo na ang cauldron ngayon. Anong kalokohan ito tungkol sa tigreng kumakain ng tao? No. Ang pakay mo lang ay ang pamana ng aming pamilya. Anong kakaibang kwento ang ginawa-gawa mo?
Kung hindi ka naniniwala sa akin, maghintay ka hanggang tanghali, lilitaw ang tiger. Saka mo makikita. Ihanda mo ako ng isang silid. Ang gusto ko ay ang nasa silangan. Nabukas na ang daya mo, nagpapanggap ka pa ring mistiko at nagsasabi ng mga kahibangang babala, magsitawag. Itapon ninyo ang sinungaling na ito. Opo. Hoy, bakit kayo nakatayo lang dyan? Halika, kumilos na kayo. Kumilos. Ginang, hindi namin magawa. Ang mangkukulam na ito ay naglagay ng sumpa sa amin. Hindi kami makagalaw. Panginoon, Ito ang mga pinakamahusay nating mandirigma. At natalo sila ng ganyan. Ang lakas, siya ba talaga ang immortal? Ato nga lang tigre? Itay, baka na mali ka ng dinig, walang tigre. oo maestro, huwag kang magpaloko sa kanyang mga daya. Huwag kang maniwala sa kanya. May nakarinig ba? Wala. Hindi, totoo ang atungal na yon. Maestro, kung nag-aalala kayo, kumuha tayo ng isang maestro para siya sa atin ito. Ang pamilya Chow sa kabilang bahay ay nag-imbita kamakailan ng isang maestro ng pag-aamo ng tigre. Tatawagan ko sila agad, hilingin sa maestro na pumunta sa ating mansyon. Oo, tawagan mo siya. Hilingin sa maestro na pumunta agad. Hindi natin hahayaan ang White Tiger na magdulot ng gulo. Hindi natin dapat biguin ang misyon ng pagbabalik ng Cauldron na ipinagkatiwala sa atin ng ating mga ninuno. Sige. Ang White Tiger ay malapit nang lumabas. Kung hindi ka kikilos, ang iyong pamilya ay mamamatay sa kanyang mga kuko ngayong gabi. Bata, ang pagsumpa sa amin ng ganyan ay sobra na. Hoy, Itay. Ang ating pamilya ay tumayo ng 1,000 taon. Bakit mo binubuli ang isang binibini? Ako na ang bahala. Ikaw na walang utang na loob na paslit, mamamatay ka sa kamay ng isang babae balang araw. Binibini, ang aking ama ay mangmang. Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Hindi ka ba magpapahinga? Pauutusan ko ang mga utusan na maghanda ng silid. Maaari nating pag-usapan ang Cauldron bukas. Panginoon, ang batang ito ay may mabuting puso, ngunit tila medyo kakaiba siya. Sige, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Bibigyan ko ang kanyang mga inapo ng isang pagkakataon. Dito po sa ganitong daan. Talagang kumakain ng tao ang Cauldron? Tingnan ninyo ang lawa ng dugo. Sinabi sa iyo ng Panginoon ko na nagiging masama ang White Tiger, ngunit hindi mo pinahalagahan ang kabutihan niya. Ngayon, binabayaran mo ang halaga. Ang White Tiger ay lumamon na ng 100 tao. Tumataas ang masamang enerhiya nito. Hindi na kayang pigilan ng Cauldron ang White Tiger. Ngayong tanghali, sisirain nito ng lubusan ng selyo at magsisimulang pumatay. Ibigay mo sa akin ang Cauldron ngayon at baka makatakas ka. Huwag mo kaming takutin. Ang Cauldron ay sinasamba sa aming mansyon sa loob ng maraming henerasyon at hindi kailanman kumain ng tao. Nangyari lang iyan nang dumating ka. Kaya ikaw ang may gawa niyan. Mga mangmang na mortal, kapag tanghali na lalabas talaga ang White Tiger, makikita ninyo mismo ang kapangyarihan nito. Tama na ang pagtatalo. Tingnan mo kung dumating na ang Panginoon. Opo. Ito. Sinisira ng White Tiger ang demonyo at lumalabas. Ang pamilya Irons ay nakatakdang magdanas ng pagdanak ng dugo. Nanay, Itay, nandito na ang Panginoon mula sa tarangkahan ng tigre. Panginoon, Sa wakas, nandito ka na. Pakitingnan mo ito, ano ang problema. Ginoong Irons, huminahon ka, tingnan ko.
Binibini, natatakot po ba kayo? Mata ng panghuhula? Paslit, sino si David Olsen sa'yo? Sino ka? Paano mo nasambit ang pangalan ng aking Panginoon? Ikaw pala ang disipulo ng batang lalaki na iyon, kawili-wili. Ang iyong Panginoon ay nagmakaawa sa aking mansyon ng immortal sa loob ng 7 araw at 7 gabi upang matutunan ang mata ng langit. At ngayon Panginoon na siya, na nagtatag ng sekta. Paano mo nagawa? Ang aking Panginoon ay umakyat sa langit 500 taon na ang nakalipas at kabilang sa mga immortal. Paano mo nilait ang aking sekta? Ikaw, batang monghe, ikaw ang mayabang. Malalaman ni David na kung ang kanyang alagad ay nagsalita ng ganyan sa aking Panginoon, bababa siya at hahampasin ang iyong ulo. Ikaw! Anong nangyayari? Kanina ay maliwanag, bakit biglang nagdilim? Panginoon, ano ang problema sa langit? May problema ba ang aking cauldron? Ito ang masamang nilalang, nakaligtas sa pagsubok ng kulog at kumain ng maraming tao, naging demonyo. Sa tanghali, lalamunin nito ang inyong buong pamilya. Ang mga nawawalang alila. Tama ang batang babae na ito. Sila ay nilamon ng cauldron. Ano ang gagawin namin? Panginoon, iligtas kami. Huwag mag-alala, Ginang. Dahil narito ako, hindi ko hahayaan na saktan nito ang sinuman. Mangyaring kumilos agad at iligtas ang aking pamilya, Panginoon. Kaya ko ito. Lahat ng bagay sa mundo gintong liwanag at swerte. Panginoon. Panginoon, Binibini, ito ba ay isang klasikong halimbawa ng naghangad ng lana na uwi sa pagkakalbo? Munting monghe, mahina ang iyong kakayahan. Hindi mo mapasuko ang tigre na ito. Batang monghe, masyadong mahina ang iyong galing, hindi mo mapapasuko ang tigreng ito. Kalokohan. Mula noong 8 taong gulang ay nasa templo na ako at nagsanay ng 60 taon. Nakita ko na ang lahat ng uri ng halimaw. Paano hindi ko matatalo ang isang demonyong tigre? Ang white tiger na ito ay mahigit 3,000 taong gulang, sumisipsip ng kasamaan ng mundo, at nakaligtas sa isang pagsubok ng kidlat. Kahit ang iyong Panginoong David ay hindi ito mapasuko. Tama na, paslit. Paulit-ulit mong ininsulto ang aking sekta. Hindi kita hahayaang makatakas ng ganito. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon para sa aking maestro. Hindi. Anong ginagawa mo? Kung gusto mong hawakan ang babaeng ito, kailangan mo munang daanan ako. Ikaw! Maestro, kumalma po kayo. Malapit na magtanghali. Ang halimaw ay malapit nang lumabas. Pakiusap, supilin muna ang demonyong tigre at tulungan ang aking pamilya na makumpleto ang pagbabalik ng cauldron. Pagkatapos, ang aking pamilya ay magkakaroon ng natupad na merito at tiyak kong iuulat ang iyong walang hanggang kabutihan sa immortal. Narinig ko ang mensahe ng maestro ilang araw na ang nakalipas. Ang sekta ay dapat na may tanggapin na isang immortal. Hindi ko inaasahan na totoo ito. Ang ganitong pagkakataon ay dumating sa akin, dapat kong sakupin ito. Tama ka. Ang paslit na yon ay halos magpainit sa akin ng husto na sira ko ang lahat. Maghintay ka, paslit. Haharapin kita mamaya. Espiritu ng labanan ng Diyos nasa harapan. Panginoon ng demonyo, umalis ka. Tunay na karapat-dapat siyang maging monghe ng Tiger Taming Gate. Pinamo niya ang demonyong tigre sa isang galaw. Kita mo yon, paslit. Kapag kumilos na ang monghe, kahit gaano pa ito kalakas, matatalo ito agad. Ang hampas na ito ay lubos na nagpagalit sa white tiger. Sa loob ng 10 segundo, lalabas ang halimaw mula sa cauldron. Nagyayabang ka pa ba? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng aking pamilya at ang Tiger Taming Gate, mangmang naligaw na babae. Binibini, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo.
Walang silbi. Halimaw, huwag kang matapang. Binibini, ang galing mo. Tinalo mo ang tigre na yan gamit ang iyong mga kamay. Lumaki na ang mga pakpak ng halimaw na ito. Panginoon, anong ibig sabihin ng mga pakpak na iyon? Tigre na may pakpak, nakakapatay ito ng mga Diyos. Ngayon, baka lahat tayo ay mamatay dito at maging gatong nito. Ano ang gagawin natin? Panginoon, iligtas kami. Huwag kang lumapit sa akin. Lumayo ka. Ang halimaw na ito ay napakalakas. Isang palad ay kayang durugin ang mga bundok. Ngunit pinipigil ito ng batang babae gamit isang kamay. Sino siya? Noong si David ang may hawak sa pintuan ng tigre, walang masamang mga has na lumusob. Ngunit ngayon ay bumagsak ng napakababa, humina ang mga henerasyon. Tumigil ka, hamak! Sinupil ng batang ito ang puting tigre sa isang galaw. Siya kaya ang immortal? Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, ang aking Panginoon ay Panginoon ng inyong mga ninuno, ayaw ninyo lang makinig. Kayo ang pinakapangit kong mga alagad. Nabulag ako at hindi nakilala ang Panginoon. Patawarin mo ako. Ano pa ang hinihintay mo? Halika rito. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sige, sige. Owen, ikatatao ito na henerasyon ng pintuan ng pagsupil ng tigre ay humihingi ng tawad sa Panginoon. Pumunta sa bulwagan ng mga ninuno at tumanggap ng parusa. Parurusahan ka ng iyong mga ninuno sa ngalan ko. Opo. Panginoon, pakiusap manatili kayo. Bago umalis, ang ninuno ay nag-utos sa amin na alagaan kayo ng mabuti. May nakikita akong 2 diwata sa tabi mo. Baka mahirap kang serbisyuhan. Kung hindi ka tututol, hayaan mo ang aking walang kwentang anak na maglingkod sa iyo. Hoy, matandang ulyanin. Sino ang nagsabing hindi kami marunong maglingkod? Hoy, batang babae, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Siya ay makapangyarihan at nakakaalam ng lahat. Kung maglilingkod ang anak ko sa kanya, baka magkaroon siya ng pagkakataong maging immortal. Panginoon, malakas ang anak ko. Maaari mo siyang pagukitan ng isang frisbee. Halika anak, bilis, kumahol ka sa Panginoon. Halika anak, bilisan mo, tumahol para sa maestro. Teka, Maestro, ano po ang ibig mong sabihin? natakot lang ang anak mo. Kailangan niya ng pahinga. Pag-ukit ng frisbee at pagtahol, ako na ang gagawa niyan. Maestro, ikaw po ay isang ina po ng pintuan ng tigre. Ang mga gawaing tulad ng pagsasalita at paglalaro ay hindi dapat gawin mo. Gawain ng pamilya namin ito. Tama po, mauna kang mapaglingkuran. Ang mga magulang ko ang nagsabi sa akin na maging alaga ng maestro patas na patas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang mga patakaran? Alagaan mo ang sarili mo. Ako na ang gagawa. Ako na po. Iniisip ni Jerry na hindi natin maalagaan ng maayos ang maestro. Ang mga halos 200 taon na ay hindi kasing tatag natin at naglakas loob silang makipag-agawan sa maestro? Eksakto. Anak ko. Anak ko. Tigil na. Ano po ang nangyari, Panginoon? May nangyari sa iba pang mga relikya. Ano? May nangyari sa iba pang mga relikya.
Ano, Panginoon, ano ang problema? Sasamahan ba kita sa pagtingin sa ibang mga bahay at tumulong? Ikaw na paslit, hayaan mo itong matandang monghe na magkaroon ng pagkakataon na magpakitang gilas sa harap ng Panginoon. Ikaw na walang kwentang bagay. Hindi ka man lang maging isang disenteng alaga. Hindi na kailangan, ang kampana ng Kirin ay nasa Tiger Taming Gate at kailangan ng bantay. Bumalik ka na agad. Pero Panginoon, maraming tao ang nagbabantay doon. Ang boring naman kung walang asong paglalaruan ng frisbee. Panginoon, kaya ng aso ko ang mag-fetch. Hindi, ang anak ko kayang gawin ng lahat. Hayaan mo na lang siyang manatili at tumulong. Panalo ako. Sa 5 banal na hayop, ang Black Tortoise ang namamahala sa kapayapaan at magandang kapalaran at naglilinis ng lahat ng masamang puwersa. Hindi ito dapat katulad ng White Tiger. Bakit napakabigat ng aura ng pagpatay sa pamilya Wu? Panginoon, umakyat na tayo at tingnan. Uy! Pupunta ba kayo sa Wu's Villa? Oo, anong problema? Huwag kayong pumunta. Ang villa na yon ay pinagmumultuhan. Pinagmumultuhan ang villa na yan. Anong ibig sabihin mo? Ginoo? Anong ibig sabihin ng pinagmumultuhan? May mga multo doon. Dati akong nagde-deliver ng gulay doon. Isang gabi nakita ko ito. Natatakot ako. Kahit pag-isipan ko ngayon, makinig ka sa akin, huwag kang pumunta doon, huwag kang pumunta. Panginoon. Uy, Panginoon. Pakiramdam ko, kakaiba ang baryong ito. May multo ba talaga? Uy, Panginoon, dahan-dahan lang. Protektahan kita. Diyos ko, Pagbati po, Panginoon. kaya ikaw ang pinuno ng pamilya Wu. Tumayo ka ron ng tahimik at tinakot mo ako. Pasensya na. Dahil alam mo kung sino ako, siguradong ipinaliwanag ng iyong ninuno. Pakibalik sa akin ang Black Tortoise, Stele. Oo, nasa likod bahay ang Stele. Mauna na kayo, Panginoon. Panginoon, bakit parang kakaiba ang pamilya Wu? Paano kung dalhin tayo ng pinuno sa ibang lugar at saka... Maestro Wu, hindi ba sinabi ninyong dadaling kami sa Stele? Nasaan to? Gusto mo ito? Sa susunod na buhay. Ano ito? Nasa pugad tayo ng mga zombie. Sa utos ng Panginoon, lupigin sila. Sinabi ko sa'yo, kakaiba ang pinuno ng pamilya Wu. Naku, kakainin tayo ng mga zombie.
Ana, dahil alam mo ang pagkakakilanlan ng Panginoon, bakit ka naglakas loob na magrebelde? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? At ikaw, bakit mo siya sinundan sa paghihimagsik? Gusto mo bang mamatay? Nasa ilalim sila ng sumpa na sumisira ng kaluluwa. Nawawalan ng isip. Hindi mo sila magigising. Isang sinaunang ipinagbabawal na sumpa. Ang mga nasa ilalim nito ay mabangis at walang isip. Kahit putulin, nagbabalik at patuloy na lumalaban. Parang zombie? Nako, wala na tayo. Oo, ito ang sumpa na sumisira ng kaluluwa. Panginoon, alam kong malakas kayo, baka hindi ninyo sila kayanin. Gayunpaman, alang-alang sa aming 1,000 taong ugnayan ng Panginoon at tagasunod, basta ibigay mo ang paraan para alisin ang selyo, ililigtas ko ang iyong buhay. Oh, talaga? Paano kung hindi? Kaya wag mo akong sisihin kung bastos ako. Go! Rebeldeng alipin ang tapang mo. Mahiwagang kulog ng siyam na langit, sumunod at patayin ang masama. Buwisit bata ang astig. Wala yon. Sa harap ng dakilang Panginoon, maliit na daya lang, hindi dapat banggitin. Kung susundin ko ang guro, matututo ba ako ng ganyang malalakas na galaw? Wala kang talento, hindi mo yan matututunan. Ito pala ang maalamat na kulog ng siyam na langit, hindi sapat ang lakas. Batang lalaki, bigyan mo pa ako ng 2, nakakakiliti. Paano nangyari iyon? Mga mortal lang sila, paano nila natagalan ang kulog ko? Kulog lang, hindi ako masasaktan. Pinapayuhan kitang ibigay ang paraan para alisin ang selyo ng itim na pagong para iwas sa sakit. Simula nang isinilang ako, 3,000 taon na ang nakalipas. Wala pang nangahas na maging ganito kayabang sa harap ko. Patuloy pa ring magsalita ng bastos, ibagsak sila. Hinihingi mo yan. Paano nangyari iyan? Paano mo nasira ang aking hindi masisira na katawan? Isa kang hamak, hindi mo kayang abutin ang kapangyarihan ng aking Panginoon. Imposible ito. Isuko mo ang Black Tortoise Stele. At alang-alang sa iyong ninuno, hayaan kitang mamatay ng mabilis. Kinuha na ng dakilang Panginoon ang stele, kahit patayin mo ako, hindi mo ito makukuha. Ang iyong walang kwentang Panginoon duwag na nagtatago sa dilim. Kung may tapang siya, lumabas at labanan ng aming Panginoon. Ang dakilang Panginoon, kaya siya ang naglagay ng sumpa na sumisira ng kaluluwa sa iyo. Sa loob ng 3,000 taon, ito ang unang pagkakataon na may isang tao naglakas loob na hawakan ang aking mga bagay. Inaamin ko na may kakayahan ka, ngunit ang makapangyarihang lalaking iyon ay hindi hamak sa iyo. Taglay niya ang Azure Dragon, Black Tortoise, at mga relikya ng Kirin. Kung talagang lalaban ka, malamang hindi ka mananalo. Pinapayuhan kita, napakawalan mo na ako ngayon, ang aking dakilang Panginoon. Maingay. Ang pinuno ng hilagang pamilyang 1,000 taon ay patay na. Panginoon, malapit ka nang umakyat sa langit, ngunit 3 sa 5 relikya ang nawawala. Anong gagawin natin ngayon? Nasa bakuran pa rin ang Black Tortoise Stele. Nandito pa? Bakit di ko makita? Mata ng langit, tumagos sa kawalan. Lahat ng batas lumiwanag. Hanapin ang isip na ito. Ipakita ang tunay mong mukha. Nandito talaga ang Black Tortoise Stele.
Itong masamang pamilya Wu, pangahas silang gumamit ng pagtiklop ng espasyo para itago ang relikya ng Panginoon. Kung gusto mong kunin ito, Dapat kang pumasa sa pagsubok namin! Sino ka? Pangahas kang magpanggap na kami. kami ang sinaunang gintong binata ng Phoenix at Jade na dalaga sa ilalim ng tunay na immortal. Narito upang kunin ang Black Tortoise Stele. Sino kayo? Kalokohan. Kung kayo ang gintong binata at Jade na dalaga, sino naman kami? Halata na kayo ang mga peke. Peke ka. Panginoon, ako ang tunay na gintong binata. Huwag kang padaya sa pekeng iyan. Tama. Panginoon, tingnan mo ang pangit na iyon. Parang payaso ang mukha niya. Paano siya makikipagkumpara sa akin? Panginoon, ako naman. Peke, pangahas kang sabihin iyan sa akin, pupunitin kita. Tama na. Nakalimutan mo, pinapunta tayo ni Panginoon upang kunin ang Black Tortoise Stele. Tama ka, muntik na nating maantala ang mahalagang gawain ng Panginoon. Sama-sama nating hulihin ang mga peking ito at ibigay sa Panginoon upang pagpunitin. Pangahas ng mga peking ito na subukang hulihin tayo. Diyos ko, ano ito? Diyos ko, ano ito? Lumilipad ako. Ito ang sinaunang supot ng dimensyon na lumalamon sa langit at lupa. Paano nagkaroon ang dalawang tuwad na yun ng ganyang mahiwagang sandata? Panginoon, iligtas mo ako. Tinatawag mo pa siyang Panginoon? Ang huwad mong Panginoon ay hindi kayang protektahan ang sarili. Masusunog ka hanggang abo ng apoy ng samadhi at magiging gatong ng aking Panginoon. Gusto mo silang kunin? Nang wala ang pahintulot ko? Sinira mo ang supot na ibinigay sa akin ng aking Panginoon. Papatayin kita! Panginoon, nararapat ba na nakatambay lang kami? Panginoon, huhulihin namin ang dalawang impostor at ibibigay sa inyo. Mga imposter, mamatay! Kayo dalawa, naglakas loob kayong magpanggap ulit sa amin. Ibigay natin sila sa Panginoon. Banal na espada ng Phoenix! Banal na espada ng Phoenix? Mag-ingat. Mapalad kayo ngayon, mga impostor. Kapag nagising ang aking Panginoon, yun na ang inyong kamatayan. Panginoon, kinuha nila ang stele. Ayos lang, hayaan natin silang akayin tayo sa utak ng gulo. Gising na sila. Gising na lahat. Binabalaan ko kayo, huwag kayong lumapit.
Humihingi ng tawad sa inyo si Maestro Wu at ang aking angkan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Gising na po kayo. Panginoon, dumating na po kayo sa wakas. Nakikiusap po kaming ipaglaban ninyo ang katarungan para sa amin. Sige. Ilang araw ang nakalipas, bumalik ang aming ninuno at sinabihan kaming ihanda ang stele para sa inyo. Natural, hindi namin nangahas na pabayaan ito. Ngunit nang umalis siya, bilisan, malapit na dumating ang Panginoon, kailangan naming ibigay ang stele ng buo. Opo. Sino ka? Ako, ang Panginoon na sinasamba ng inyong pamilya sa loob ng libu-libong taon, narito upang kunin ang stele. Ang Panginoon ko ay tunay na immortal, hindi tulad mo na isang kahina-hinalang tao. Sino ka? Hinahanap mo ito. Ano ang ginawa mo sa Black Tortoise stele? Ibalik mo. Dahil napakatapat mo sa babaeng iyon, iwanan ko siya ng malaking regalo. Ano ang ginawa mo sa amin? Malalaman mo rin. Hindi ko matandaan ang sumunod na pangyayari. Narinig ko na ito. Nabigo akong protektahan ang estela ng itim na pagong at nahihiya akong humarap sa Panginoon. Parusahan mo po ako. Pakiusap, Panginoon. Kalimutan mo na. Hindi mo kasalanan. Pumunta kayo at tumanggap ng parusa ng inyong angkan. Sapat na ang magaan na parusa. Apo. Panginoon? Panginoon, ang pinuno ng Tiger Taming Sect at ang pinuno ng Silangang Pamilya Sean ay sabik na makita kayo. Hindi ba dapat sila nasa bahay at nagbabantay ng banal na artifact at sasalubungin ng Panginoon ngayon? Ano ang ginagawa nila dito sa bahay ko? Papasukin sila? Naunawaan po. Ako si Sam, ang kasalukuyang pinuno ng Tiger Taming Sect. At ako si Wade, pinuno ng pamilya Sean. Pagbati, Panginoon! Sabihin, ano ang nagdala sa inyo rito? Humihingi kami ng inyong hatol. Kamakailan, sumunod ang aming sekta sa utos ng mga ninuno upang ihanda ang artifact para sa inyo. Ngunit isang babaeng nakaitim na hindi kilala ang pumasok, sinaktan ako at ninakaw ang kampana ng kiri na ibinigay ninyo sa amin. Nabigo akong protektahan ito, parusahan mo po ako. Ano? Sam, ang babaeng iyon ay pumunta rin sa iyong lugar upang nakawin ang artifact. Kaya, ang artifact na pinotektahan ng inyong pamilya ay kinuha rin niya? Tama. Kinuha rin ang artifact ng pamilya Wuko. Ano? Panginoon, gawaran ninyo kami ng hustisya. Ano? Ang lakas ng loob niyang kunin ang mga bagay ng Panginoon. Ang taong ito ay naghahanap ng kamatayan. Mukhang oras na upang makilala ang misteryosong taong ito. Paano sila nangahas? Sa loob ng 6 na landas ng reinkarnasyon, may isang naglakas loob na sumalungat sa Panginoon? Panginoon, alam mo ba kung sino iyon? Sumama ka sa akin. Panginoon, mag-ingat. Anong ginagawa mo, Sam? Kailan mo nalaman? Ginawa ko ang lahat ng 5 relikya. Ang kanilang kapangyarihan at hininga ay ibinigay ko. Mula sa sandaling pumasok ka, inilantad ka ng iyong kakaibang aura ng kiring.
Sabihin mo, ano ang nangyari sa tarangkahan ng pag-aamo ng tigre? Ano ang nangyari kay David at sa kampana ng Kirin? Gusto mong malaman? Hindi ko... Panginoon, takbo. Tapat kang aso, pero hindi ko hahayaan ang gusto mo. Panginoon, mag-ingat. Panginoon, takbo. Panginoon, ano ang kanyang plano ngayon? Panginoon, wala akong kakayahan. Inagaw ng magnanakaw na iyon ang isip ko. Sa susunod na buhay na lang kita mapaglilingkuran. Panginoon? Lingkod ko, nasa akin kung mabubuhay ka o mamamatay. Sino ka ba? Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Ginong Sam, Sam! Hindi ko inaasahan na kahit isang maestro na tulad niya ay kontrolado ng magnanakaw na ito. Panginoon, ano ang gagawin natin? Ganun pala. Tara muna sa tarangkahan ng pag-aamo ng tigre. Panginoon, hintayin kami. Di ba ito si Maestro Owen? Maestro, Gising. Panginoon. Panginoon? Panginoon, hinihintay ko po kayo. Pakiusap, iligtas po ninyo ang aking mga kasama. Nabaliw na silang lahat. Ano nangyari? Ilang araw na ang nakalipas, sinunod ko po ang utos ninyo na bantayan ang kampana ng Kirin, pero nang itulak ko ang pinto, nakita ko... Bumalik na ako! Nakatakas lang ako mula sa aking mga kuya at mga ate na naging bangkay ng dugo. Pakiusap, tulungan ninyo po ako. Iligtas ninyo po kami. Paano po ito nangyari? Nasaan po si David? Hindi po ba siya bumalik? Hindi po ba niya kayanin kahit ang ganun kaliit na bagay? Nang bumalik ako, hindi ko po nakita ang Panginoon. Hindi ko rin po nakita ang kampana ng Kirin. Huwag kayong mag-alala, papasok ako at titingnan ko mismo. mabuhay Panginoon. Hindi mo ba sinabi na may mga bangkay at dugo sa lahat ng dako? Ito ang tinatawag mong bangkay ng dugo? Paano ito nangyari? Malinaw kong nakita. Matandang Kevin, hindi ka ba naging bangkay ng dugo? Anong kalokohan ang sinasabi mo sa harap ng Panginoon? Hindi tinatablan ng kasamaan ang ating sekta. Saan nanggaling ang bangkay ng dugo? Tama na, narito ang Panginoon. Magpigil ka. Panginoon, pumunta po kayo sa bulwagan para sa tsaa. Hahanda ko ang kampana ng Kirin ngayon din. Sige. Panginoon. Tara na. Imposible, lubos na imposible. Nakita ko ito sa sarili kong mga mata at naranasan ng trahedya. Walang sino man sa aking mga nakatatandang kapatid o ang aking guro ay nakatakas. Sila lahat ay naging mga bangkay ng dugo. Paano sila nanatiling buo? Sige. Maaari ka bang umupo muna? Walang mga bangkay ng dugo. Baka naghahalusinate ka dahil sa kakagala-gala mo. Hindi, tiyak na hindi ito ilusyon. Panginoon, handa na ang kampana ng Kirin. Pumunta po kayo sa patio. Panginoon, magtiwala kayo sa akin, may daya, hindi ko kayang panoorin kayong pumasok sa patio para mamatay. Ikaw, kakaibang monghe, kailangan lang ng Panginoon ng 5 relikya para umakyat sa langit. Bakit ka nagdudulot ng gulo dito? Umalis ka.
May bangkay ng dugo talaga. Ito. Nakita mo rin ba? Sinabi ko sa iyo, kung ano ang nakita ko, ang mga bangkay ng dugo ay napakatalino. Tiyak na nagtayo sila ng bitag sa looban, huwag kang lumabas. O wag kang lumabas. Maestro, handa na ang kampana ng Kirin. Pumunta po kayo. Maestro, manatili po kayo sa kanyang boses, may mahinang tawa ng multo. Kung totoo ang sinabi ni Owen, napalibutan ang pintuan ng pagsupil ng tigre, magtayo tayo ng hadlang at hawakan ng bahay na ito, naghihintay sa kalaban. Maaari kitang protektahan para makalabas. Oo, tama si Maestro Wu. Ayos lang. Paano ko ba mahanap ang utak sa likod nito kung hindi ako lalabas? Ito. Maestro, handa na ang kampana ng Kirin. Maliwanag kong nakita siyang iba kanina. Sa tingin ko, natatakot ka at nag-hallucinate, matagal ka ng kasama ng maestro at natataranta ka pa rin walang kwenta. Ang langit at lupa ay walang hanggan, Tiang Kun manghiram ng kapangyarihan. Panginoon, David, paano mo nagawang ipagkanulo ang Panginoon? sabi ko sa'yo, sinabi kong nakakita ako ng bangkay ng dugo pero hindi ka naniwala sa akin. Akala ko kailangan ng pagsisikap, ngunit hindi ko inaasahan na ang maalamat na sinaunang Diyosang Phoenix, dating kasamang pinuno ng langit at lupa, na maging napakadaling lokohin. Panginoon, natupad ko po ang inyong mga inaasahan, nahuli ko ng buhay ang Diyosa, parusahan ninyo po siya. Magaling. Hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko upang gawin kayong mga papet na bangkay ng dugo. Napansin ang inyong mga ambag. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang naglagay ng sumpa na sumisira ng kaluluwa sa amin. Hindi ko inaasahan na ang 1,000 taong sekta ay nasa ilalim din ng iyong kontrol. Oh, ngayon ang inyong Panginoon ay natalo ko, at ang 5 relikya ay malapit nang maging akin. Ang mundong ito sa wakas ay may bagong Panginoon. Kung susuko ka sa akin, baka iligtas ko ang iyong buhay. Kung susuko ka sa akin, baka hindi kita patayin. Pangarap mo, ako ang batang diwata ng isang sinaunang immortal. Paano ako susuko sa halimaw na tulad mo? Mas mabuti pang palayain mo ang aking Panginoon ngayon din o hindi ako magiging magalang? Palayain siya. Kaya ng kampana ng Kirin na lamunin ang lahat, ang iyong mabuting Panginoon ay malapit nang maging lawa ng nana. Ano? Halimaw ka, palayain ang aking Panginoon. Leonardo? Kung hindi ka susuko, mamamatay ka. Anong tapang mo? Makikipaglaban ako sa'yo. Halimaw, makikipaglaban ako sa'yo. Mukhang gusto ninyong lahat na mamatay kasama ng lintik na babaeng iyan. Sige, ipagkakaloob ko ang inyong mga hiling. Panginoon, Paano iyon nangyari? Lahat ng pumapasok sa kampana ng Kirin ay nagiging nana sa wala pang 3 minuto. Paano siya lumabas na walang galos? Mangmang na daga. Sa akin ang kampana ng Kirin. Paano ako masasaktan niyon? Anong tapang mong lumaban? Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, natutuwa ako na ligtas kayo. Akala ko patay na kayo. Bro, sinwerte ka ngayon. Sa susunod, kukunin ko ang buhay mo. huwag kang tumakbo, ibigay mo ang kampana ng Kirin. Wala yon sa akin ang kampana ng Kirin. Walang makakakuha nito.
Ito'y... Anong problema? Naging manikang kahoy ang dakilang Panginoon. Sining lang ng puppet. Ang tunay na David at ang kanyang mga alagad ay nasa kamay pa rin ng misteryosong babae. Oras na para maningil. Talagang minamaliit ko ang babaeng yon. Ngunit kontrolado ko na ang 3 relikya, ang planong 1,000 taon. Magtatapos sa akin bilang nag-iisang panalo. Tama yan! Narito na sila. Narito ang dakilang Panginoon. Narito ang dakilang Panginoong nagbabantay sa 4 nating angkan. Magnanakaw, sumuko ka. Pagbati po, Panginoon. Mahigit 1,000 taon mo akong pinaglingkuran. Bakit ka ganyan kagulo? Panginoon, naramdaman naming may mali sa relikya at nagmadali kaming pumunta rito, ngunit nasugatan kami ng magnanakaw na ito. Ikaw magnanakaw, ngayong nandito na ang aming Panginoon. Ibalik mo ang relikya. Ibalik. Mas mabuting tanungin mo ang mga halimaw sa loob kung handa silang kilalanin siya bilang Panginoon. Makinig ka, galit ang Azure Dragon, ayaw kanila. Magnanakaw, huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Ang Azure Dragon ay naliwanagan ng aking Panginoon 3,000 taon na ang nakalipas at sinamba sa aking pamilya. Hindi ito nagrebelde kailanman. Ito ang iyong pakana upang agawin ang relikya. Oo, Panginoon, hayaan mo kaming hulihin ang magnanakaw na ito at humingi ng tawad sa iyo. Subukan mo nga. Panginoon, wala akong kakayahan. Hindi ko mapasuko ang nilalang na ito. Sino ka? Hindi ka karapat dapat malaman. Kung matalino ka, ibigay mo ang White Tiger at Suzaku at baka patawarin kita. Gusto mo ang mga bagay ko? Kung may kakayahan ka, halika at kunin mo mismo. Naghahanap ka ng kamatayan. Isang paghahanap sa langit, apoy na sumisikat. Ito ang tanyag na teknik ng Panginoon na nagsunog ng 8,000 milya ng mga Panginoon ng demonyo. Sa labanan ng mga Diyos kami kong impyerno. Paano niya nalaman yun? Patayin silang lahat. Nako. Perla, mag-ingat ka. Sunugin sila. Patunin ng pira-pirasa. Imposible. Panginoon! Paano nangyari iyon? Paano niya madaling hinarang ang ultimate move ko? Ikaw talunan na tulala ka sa Panginoon ko. Bilisan mo at lumuhod. Isuko ang mga relikya. Huwag mong isiping madali mo akong matatalo. Paglalaban ng namamatay lang yan, ano pa bang saysay? Paglalaban ng patay? Sa susunod, ipapakita ko ang tunay kong lakas. Sayaw ng Phoenix sa langit. Grabe, nakakaloka to. Tapos na, talagang patay na tayo. Panginoon, mauna na kayo. Pipigilan ko ang ibong ito. Kayong dalawa, tandaan nyo, sunugin dagdag perang papel para sa akin sa susunod na taon. Pagkatapos ng lahat, naglingkod tayo sa Panginoon. Karapat dapat kang maging inapo ko. Huwag kayong magpanik. Iyan ay isang mahinang imitasyon lang. Ito ang tunay na sayaw ng Phoenix sa langit.
Ito ang tunay na sayaw ng Phoenix sa langit. Ito ang tunay na gintong Phoenix. Phoenix. Paano ito nangyari? Sinunog ko ang aking habang buhay at pinasabog ang aking tableta ng kaluluwa gumamit ng mapanirang galaw at madali niya itong pinalampas. Imposible, hindi ako makapaniwala. Tiyak na ang resulta, dapat mong maintindihan iyan. Sino po kayo? Bakit po pareho ang inyong mukha sa aking Panginoon? Hindi mo ba alam kung sino ako? Pinigilan mo ang 5 banal na hayop na sumisipsip ng lahat ng kasakiman at galit ng mundo. Nabuo ako mula sa kanilang hinanakit. Libo-libong taon kang pinigilan, hindi ka na ba pwedeng manatili? Bakit ka pa nagdudulot ng gulo? Manatili? Bakit? Ikinulong niya kami sa madilim na mga relikya sa loob ng libu-libong taon. At sa huli, kailangan mo ang aming banal na kapangyarihan upang umakyat sa langit. Akala mo ba madali kaming apihin? Ano ang gusto mo? Pumunta ako para kunin ang mga relikya at umakyat sa langit ng mag-isa. Dahil mapapahamak din naman ako, hindi ko hahayaang bumalik ka sa 9 na langit at maging ang Diyosa ng Phoenix na pumailang lang sa langit. Nawasak na ang 3 relikya at sumabog ang mga halimaw, hindi ka na muling makakaakyat sa langit. Anong tapang mo? Sirain ang mga relikya ng pag-akyat ng aking Panginoon. Papatayin kita ngayon din. Sandali, hindi ito ang oras? Malapit nang mabuo ang 9 na bituing konjunksyon, malapit na ang pag-akyat ng Panginoon. Subukan muna nating ayusin ang mga relikya. Teka lang. Aayusin ko muna sila saka kita haharapin. Gusto mo pa bang ayusin yan? Mangarap ka? Ang mga halimaw ay sumabog, nawasak ang mga relikya, hindi ka na makakabalik sa 9 na langit. Ikaw, ang Phoenix, mananatili sa mundo ng mga tao magpakailanman bilang isang kawawang manok. Ikaw? Akala mo ba kinuha ko ang 5 relikya para gamitin ang kanilang banal na kapangyarihan para umakyat sa langit? O ano? Sumabog ang 3 halimaw at nawasak ang kanilang mga kaluluwa. Paano mo ginawa iyan? Sinabi ko na sa iyo, ang kapangyarihan ng Panginoon ko ay lampas sa mga Diyos at makapangyarihan sa lahat. Walang problema ang pag-aayos ng relikya. Pinigil mo kami sa loob ng libu-libong taon at pinagdusa mo kami. Ngayon gusto mong gamitin ang aming kapangyarihan para umakyat sa langit? Imposible, hindi ko ito tatanggapin. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Anong ginagawa niya? Pigilan siya. Ang mga relikya ay nadungisan ng aking dugo ng demonyo. Hindi ka nila matutulungang umakyat sa langit. Ngayon, hindi ka na makakabalik sa 9 na langit. Hindi ko kailangan ang kanilang kapangyarihan para umakyat. Binawi ko sila dahil alam kong sumipsip ang mga halimaw ng labis na sama ng loob at magiging mga mamamatay tao at makakawala. Dinala ko sila sa 9 na langit upang pigilan silang manira sa mundo. Ano? Gusto mong kunin ang mga relikya at ibalik sa 9 na langit? Kaya pala? Kompleto na ang pagkakahanay ng 9 na bituin. Mangyaring umakyat sa langit. Sa wakas. Mangyaring umakyat sa langit.